Ang simula ng gabi. Sinabi ko na sa'yo, Alma, kaliwa dapat. Ang boses ni Ben, ang tatay ko, ay tila isang matalim na bato na bumasag sa katahimikan ng kotse. Hindi ko na kailangang tanggalin ang headphones ko para marinig ang pamilyar na bigat sa kanyang mga salita. Sa tabi niya, naramdaman ko ang pagigting ng katawan ni Mama. Hindi siya sumagot, pero ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nasa kandungan ko ang isang maliit na cake, ang binili nilang birthday cake para sa akin. Happy 16th lira, nakasulat sa asul na icing na nagsisimula ng matunaw sa gilid. Niyakap ko ang kahon. Ito ang tanging hiling ko, isang mahabang biyahe, kahit saan, basta't magkakasama kami. Pero habang tumatagal ang biyahe, mas lalo lang lumalayo ang distansya sa pagitan nilang dalawa na nakaupo sa harap. Bigla, nilamon ng isang makapal at puting ulap ang ilaw ng aming sasakyan. Hindi ito ordinaryong hamog. Kumakapit ito sa salamin na parang isang malagkit na sapot. Ginagawang multo ang mga puno sa gilid ng daan. "Ano ba to?" bulong ni Ben. Habang pinapahinaan ang takbo ng sasakyan. Wala namang ganito sa forecast. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang signal at ang GPS nagloloko. Ipinakita niya ang screen kay Mama. Isang blankong mapa na may isang maliit na asul na tuldok na kumukurap sa gitna ng kawalan. Ang radyo na kanina pa nagpapatugtog ng mga lumang kanta ay biglang umugong. Isang mahabang, nakabibinging static bago tuluyang mamatay at napalitan ito ng katahimikan. Isang katahimikan na mali. Isang katahimikan na mabigat na parang mayroong pumipigil sa mismong hangin na gumalaw. Walang tunog ng mga kuliglig. Walang kahol ng aso sa malayo. Wala. Sa gitna ng hamog, isang siwang ang lumitaw sa kanan. Isang daan na gawa sa lupa, hindi sementado. Mukhang ito na lang ang tanging pagpipilian. "Hindi maganda ang pakiramdam ko dito, Ben," sabi ni Mama. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Wala tayong choice, Alma," sagot ni Ben. Ang kanyang pagod ay naging inis na. Dahan-dahan niyang inikot ang manibela. At ang tunog ng mga gulong na dumudurog sa maliliit na bato ang tanging maririnig. Ilang sandali pa, sa abot ng tanaw ng aming headlight, isang arko ang unti-unting nabuo mula sa kadiliman. Gawa ito sa lumang kahoy at may mga salitang inukit dito na halos nabura na ng panahon. "Maligayang pagdating sa barangay Himbing. Himbing, malalim na tulog." Kasabay ng pagbasa ko sa mga salitang iyon, nagsimulang umubo ang makina ng sasakyan. Isang beses, dalawa, isang marahas na pag-uga at isang huling metalikong kalansing. Namatay ang makina, namatay ang mga ilaw. Nasa ilalim kami ng arko. "Subukan mo ulit," utos ni Mama. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang boses. Sinubukan ni Ben. Ang tunog ng susi na umiikot, pero walang buhay. Sinubukan niya ulit at ulit. Wala. Para siyang nagpapaandar ng isang kabaong na bakal. Isang amoy ang pumasok sa loob ng sasakyan. Amoy ng mga bulaklak. Matamis pero nakakasulasok. Kalachuchi. Ang bulaklak ng mga patay. Automatiko kong nilak ang pinto sa tabi ko. Si Mama, nakita kong ginawa rin ang pareho. Tumingin si Ben sa salamin sa harap. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kadiliman sa labas. Nakakulong kaming tatlo sa loob ng aming sasakyan.
Sa gitna ng isang lugar na hindi namin alam kung saan, sa isang katahimikang hindi tama. At doon, mula sa dilim sa gilid ng daan, isang anyo ang humakbang pasulong. Isang matangkad na lalaki. Nakasuot ng barong. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasjaygay. At habang siya ay papalapit, isang nangiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti na perpekto. Masyadong perpekto. Masyadong malapad. Huminto siya sa tapat ng bintana ni Papa at marahan siyang kumatok. Hindi namin makita ang kanyang mga mata sa dilim, pero ramdam namin ang kanyang pagtitig. Itinuro niya ang daan papasok sa baryo. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Tuloy kayo. Ang bahay na laging gising. Ang ngiti ni Kapitan Valerio ay hindi nagbago habang binubuksan niya ang pinto ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malambing na parang bawat salita ay pinag-aralan. Ligtas kayo rito. Sumunod kami sa kanya papasok. Ang bahay niya, malinis, sobrang linis. Ang sahig na kahoy ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa isang solong bumbilya na parabang walang alikabok na dumadapo dito. Ang amoy ng kalachuchi ay mas matindi sa loob, nakahalo sa amoy ng floor wax at lumang kahoy. Walang mga litrato sa dingding, walang mga palamuti. Tanging mga upuan na nakaayos ng perpekto at isang mahabang mesa sa gitna. Ako si Valerio, ang inyong lingkod at kapitan ng Barangay Himbing. Pagpapakilala niya. Lumitaw mula sa isang pinto sa kusina ang dalawang babae at isang lalaki. Bawat isa ay may dalang plato ng mainit na pagkain. Ang kanilang mga galaw, sabay-sabay, walang emosyon. Inilapag nila ang pagkain sa mesa, sinaing, adobo at isang uri ng gulay nang hindi tumitingin sa amin. Salamat po, pero uumpisahan sana ni Papa. Pero isang marahan na siko mula kay Mama ang pumigil sa kanya. Sa kultura natin, isang kabastusan ang pagtanggi sa alok na pagkain. At sa sitwasyong ito, ang pagiging bastos ang huling bagay na gusto naming gawin. Maupo kayo, kumain kayo, sabi ni Kapitan Valerio na nakaupo na sa dulo ng mesa. Umupo kami ang pagkain. Masarap sa paraang nakakagulat. Pero habang kumakain kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga taong naghahain. Nakatayo lang sila sa gilid. Ang kanilang mga kamay ay magkapatong sa kanilang harapan. Ang kanilang mga mata, blangko. Nakatitig sila sa kawalan na parang mga manika na naghihintay ng kanilang susunod na utos. Nang matapos kaming kumain, sinenyasan ni Mama. Lira, anak, magmano ka sa kapitan. Tumayo ako at lumapit kay Kapitan Valerio. Iniabot ko ang kanyang kamay at dahan-dahan itong idinikit sa aking noo. Pero ang kamay niya, parang yelo. Isang klase ng lamig na hindi normal, na tila humihigop ng init mula sa akin. Napabilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong binitawan ang kanyang kamay at umatras. Ang kanyang nangngiti ay hindi pa rin nawawala, na parabang hindi niya naramdaman ang ginaw na ipinasa niya sa akin. Mabait na bata, sabi niya. Dito sa Himbing, simple lang ang buhay. Basta marunong kang makisama. Ang mga salita ay tila isang payo, pero sa paraan ng pagkakasabi niya, ito ay parang isang babala. Napansin ko ang isang malaking lumang orasan sa sulok, gawa sa maitim na nara. Ang tunog ng tik-tak, tik-tak ay pumupuno sa silid,
Bawat tunog ay malinaw at mabigat, pero ang mga kamay nito, ang mahaba at maikling kamay, ay hindi gumagalaw. Nakatigil ito sa 12 ang mapad. Nagsimula akong makaramdam ng hilo. Ma, CR lang po ako. Itinuro ni Kapitan Valerio ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Naglakad ako papunta roon, ramdam ko ang mga mata nilang lahat sa aking likuran. Ang banyo ay kasing linis ng buong bahay. May isang maliit na bintana malapit sa kisame. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, umakyat ako sa inidoro para sumilip sa labas, umaasang makakita ng kahit anong pamilyar. Mga ilaw mula sa ibang bahay, isang kalsada, kahit ano. Ang nakita ko ay nagpatigil sa aking paghinga. Lahat sila, ang mga naghain ng pagkain, ang mga aninong nakita namin sa labas kanina. Nakatayo sila sa gitna ng bakuran. Hindi gumagalaw. Parang mga estatwa sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. At lahat sila ay nakatingin dito, sa bahay, na para bang binabantayan nila ang isang kulungan. Ang tinig sa labas ng bintana. Ang silid na ibinigay sa amin ay may isang kama at isang banig na nakalatag sa sahig. Walang salita, ibinigay ni Mama sa akin ang kama. Sila ni Papa ang nahiga sa banig. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampara sa tabi ng kama na nagbibigay ng mahabang at gumagalaw na anino sa mga dingding. Hindi mapakali si Papa. Pabalik-balik siya sa bintana. Itinaas ang kanyang cellphone sa iba't ibang anggulo. Baka sakali, bulong niya sa sarili. Pero ang maliit na icon sa screen ay nanatiling pareho. No service. Sa huli, sumuko siya at umupo sa tabi ni Mama. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Kinuha ko mula sa aking bag ang luma kong voice recorder. Regalo pa ito sa akin ni Papa noong bata ako. Naisip ko, ang katahimikan dito ay hindi normal. May bigat, may laman. Gusto kong malaman kung ano ang tunog ng katahimikang ito. Pinindot ko ang record. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw, tahimik na nagpapatunay na ito'y nakikinig. Inilapag ko ito sa maliit na mesa sa tabi ko. Pagkatapos, narinig ko ito, isang kalampag. Nagsimula ito ng mahina sa malayo. Ang tunog ng bakal sa bato at ng mga gulong na gawa sa kahoy. Isang kalesa. Pero habang tumatagal, ito ay papalakas, papalapit. Tumingin ako kina Mama at Papa. Narinig din nila. Si Papa ay tumayo. Ang kanyang katawan ay tensyonado. Dumiretso ako sa bintana, dahan-dahang hinawi ang manipis na kortina. Sa liwanag ng buwan, ang daan sa labas ay malinaw at walang laman. Walang kabayo, walang kalesa, walang tao. Pero ang tunog, naroon pa rin. Malakas. Malinaw. Na para bang ito'y dumadaan sa mismong tapat ng bintana. Ang kalampag ng mga gulong. Ang paghila ng isang kabayong hindi nakikita. Pagkatapos, unti-unti itong humina, papalayo, hanggang sa bumalik muli ang mabigat na katahimikan. Binitawan ko ang kurtina. Wala, bulong ko. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Walang tao. Kasabay ng pagsabi ko niyon, may kumatok sa aming pinto. Isang marahan na katok. 3 beses. Nagkatinginan kaming 3. Walang gumalaw. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Muling tumunog ang katok.
Mas mabagal ngayon. Dahan-dahang lumapit si Papa sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Walang sumagot. Sa halip, ang doorknob ay unti-unting umikot. Pero nakalak ito. Pagkatapos, isang boses ng matanda ang narinig namin mula sa labas. Manipis at nanginginig. "Mga dayo, malamig ang gabi." Binuksan ni Papa ang pinto ng kaunti. Sapat lang para makita kung sino ito. Isang matandang babae ang nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang isang tuyong dahon. May hawak siyang makapal na kumot. Ito ay isa sa mga babaeng nakita namin sa bahay ni Kapitan Valerio kanina. "Ako si Elara," sabi ng matanda. Naisip ko, baka kakailangan niyo nito. Iniabot niya ang kumot. Kinuha ito ni Mama. "Salamat po, Lola." Tumango si Lola Elara. Pero bago siya umalis, lumingon siya at ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa akin. Lumapit siya ng kaunti at bumulong sa paraang kami lang ang makakarinig. Ang kanyang hininga ay amoy lupa. "Ano man ang marinig nyo, huwag niyong pagbubuksan ng pinto." At sa mga salitang iyon, tumalikod na siya at naglakad palayo sa madilim na pasilyo. Isinara ni Papa ang pinto at muli itong nilak. Inilapag ni Mama ang kumot sa paanan ng kama. Walang nagsalita, pero ramdam naming lahat na ang babala ay hindi para sa mga ordinaryong ingay ng gabi. Nahiga na kami. Patay ang ilaw. Ramdam ko ang paggalaw ni Mama sa banig at pagkatapos, isang malamig na bagay ang marahan niyang isinilid sa ilalim ng aking unan. Kinapa ko ito. Isang rosaryo. Ang maliliit at makinis na butil nito ay tila isang maliit na baluti laban sa kadiliman. Ipinikit ko ang aking mga mata, pero ang aking isipan ay gising na gising. Ang bahay ay muling tahimik. Ngunit ngayon, ang bawat sandali ng katahimikan ay isang paghihintay. At pagkatapos, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na pamilyar. Isang boses na malambing at kalmado. Ang boses ni Kapitan Valerio. At ito ay nagmumula sa labas, sa tapat mismo ng aking bintana. "Lira, apo." Tumigil ang paghinga ko. "May regalo ako para sa iyo." Ang kasunduan ng himbing walang natulog sa amin ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ang bawat pag-ihip ng hangin sa mga siwang ng bahay ay nagpatindig ng aming mga balahibo. Ang boses ni Kapitan Valerio ay hindi na muling narinig. Pero ang alaala nito ay nanatili. Isang lason na kumalat sa katahimikan ng silid. Niyakap ko ang rosaryo sa ilalim ng aking unan hanggang sa ang mga butil nito ay bumaon sa aking palad. Nang ang unang sinag ng kulay abong liwanag ay pumasok sa bintana, para kaming nabigyan ng bagong buhay. Madaling araw na. Oras na para umalis. Isang manok ang tumilaok sa malayo, pero ang tunog nito ay mali. Mahina at paos na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mabilis at tahimik kaming kumilos. Walang nagsalita. Isinuot namin ang aming mga sapatos. Binitbit ang aming mga bag. At dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang pasilyo ay walang laman. Ang buong bahay ay tahimik. Hindi kami lumingon. Naglakad kami palabas, pabalik sa kung saan namin iniwan ang aming sasakyan sa ilalim ng arko. Naroon pa rin ito, isang madilim na metal na anino sa umaga. "Halika na," sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay nagmamadali.
Pumasok siya sa driver's seat. Pumasok kami ni Mama. Inilagay niya ang susi. Umikot ito at sa pagkakataong ito, umandar ang makina. Isang malakas, magandang tunog ng buhay. Isang tunog ng pag-asa. Salamat sa Diyos, bulong ni Mama. Hindi na nagsayang ng oras si Papa. Mabilis niyang inatras ang sasakyan. Ang mga gulong ay umikot sa lupang daan. Pabalik. Palayo sa barangay Himbing. Pero, nang marating namin ang dulo ng daan, kung saan dapat ito nakakonekta sa highway na aming pinanggalingan kagabi, isang pader ng mga puno ang sumalubong sa amin. Makakapal, matatanda, ang kanilang mga sanga ay magkakaugnay na parang mga butong daliri na humaharang sa anumang daan. Walang highway, walang bakas ng sibilisasyon. Hindi, sabi ni Papa, bumaba ng sasakyan. Hindi maaari, dito tayo dumaan kagabi. Sigurado ako. Lumabas din kami ni Mama. Ang daan na aming tinatahak ay bigla na lang nagtatapos sa isang gubat na tila naroon na sa loob ng 100 taon. Ang amoy ng mamasa-masang lupa at nabubulok na mga dahon ay biglang sumalakay sa aming pangamoy. Sinubukan ni Papa na pumasok sa pagitan ng mga puno, pero ang mga halaman ay masyadong siksik, ang mga baging ay parang mga alambre. Ang daan, wala na. Ito'y isang bitag. Sabi ni Mama, ang kanyang boses ay nanginginig habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang rosaryo. Nakalak tayo dito. Desperasyon. Iyon ang naramdaman naming lahat. Ang pag-asa na dala ng umaga ay biglang ninakaw, pinalitan ng isang malamig at mabigat na katotohanan. Hindi lahat ng nakakulong ay walang pag-asang makalaya. Ang boses ni Lola Elara ay nagmula sa aming likuran. Nandoon siya, nakatayo sa gitna ng daan, na parang isang kabute na bigla na lang sumulpot mula sa lupa. Ang kanyang muka ay seryoso. Wala na ang nanginginig na anyo niya kagabi. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay may halong galit at takot. Anong lugar to? Ang barangay Himbing ay hindi basta lugar, iho. Ito ay isang alaala, isang kalungkutan. Sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Isang sakit ang dumapo sa aming baryo. Kinuha nito ang lahat ng aming mga anak. Isang malamig na hangin ang umihip. Ang mga magulang na naiwan, ang kanilang kalungkutan ay naging isang sumpa, isang kasunduan. Ang Himbing ay hindi na tumatanggap ng mga bisita. Ito ay naghahanap ng mga bagong anak na aalagaan. Tumingin siya sa akin. Lalo na sa isang araw na espesyal. Kaarawan ko. Kailangan naming umalis, sabi ni Mama. Maaari, sagot ni Lola Elara. May isang paraan para makatawid, isang ritual ng pagtawid. Pero kailangan niyong mahanap ang 3 bagay bago muling sumikat ang araw bukas. Kung hindi, huminto siya. Ang baryo ay magkakaroon ng bagong residente at hindi na siya muling tatanda pa. Ang banta ay malinaw. Para itong isang kamay na humigpit sa aking lalamunan. Ako ang tinutukoy niya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Dahan-dahan kong ibinulong sa aking sarili. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng hindi kapani-paniwalang katotohanan. Happy birthday to me. Anong kailangan naming gawin? Tanong ni Ben. Ang kanyang pagiging praktikal ay bumalik, kumakapit sa tanging solusyon na inaalok.
Kumuha si Lola Elara ng isang piraso ng maruming tela mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa amin. Isang mapa na simple at magaspang ang pagkakaguhit. May 3 marka dito. Una, ang suklay na garing mula sa bahay ng kapitan. Pangalawa, ang nawawalang pahina ng nobena sa lumang simbahan. At pangatlo, tubig mula sa balon sa gitna ng baryo. Tiningnan na namin ang mapa. Mukha itong simple, pero alam namin na hindi. Umpisahan niyo sa suklay, sabi ni Lola Elara. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Pumunta kayo sa bahay ng kapitan. Huminga siya ng malalim. Pero tandaan ninyo, sa loob ng bahay niya, lahat ng pinto ay tama at lahat ng pinto ay mali. Ang mga pinto ni Valerio, sinabi ni Lola Elara na tuwing umaga, si Kapitan Valerio ay nagkakaroon ng pulong sa plaza kasama ang mga anino na tinatawag niyang residente. Ito ang aming pagkakataon. Ang pagbalik sa bahay ng kapitan sa liwanag ng araw ay mas nakakatakot. Nakikita na namin ngayon ang dumi sa mga bintana, ang mga sapot ng gagamba sa mga sulok na hindi namin napansin kagabi. Ang bahay ay hindi malinis. Ito ay embalsamado. Pinapanatili sa isang perpektong estado ng pagkabulok, isang mahinang tulak sa pinto, at ito'y bumukas. Isang malambot na pag-click na parang putok ng baril sa katahimikan. Pumasok kami. Ang amoy ng floor wax at kalachuchi ay mas matapang na parang sinasakal kami. Saan tayo magsisimula? Bulong ni Mama. Kinuha ni Papa ang crude map ni Lola Elara. May isang marka doon na may label na Silid Pahamugan, ang kanyang kwarto. Doon, sabi niya. Sinundan namin ang isang mahabang pasilyo na puno ng mga nakasaradong pinto. Lahat ay magkakamukha. Ang sahig na kahoy ay hindi umuugong sa ilalim ng aming mga paa. Parang lumulutang kami. Sa mga dingding, nakasabit ang mga lumang litrato ng mga taong hindi namin kilala. Mga lalaki, babae at mga bata na may seryosong mga mukha at mga matang tila blangko. Dito sa kaliwa, sabi ni Papa, tinitingnan ang mapa. Kumanan kami. Huminto siya. Tumingin muli sa mapa. Pagkatapos ay sa pasilyo sa aming harapan. Kumunot ang kanyang noo. Teka, dapat may pinto dito. Ang pasilyo sa harap namin ay mahaba at walang pinto. Lumingon kami. Ang daan na aming pinanggalingan, iba na. Ang mga litrato sa dingding ay napalitan ng mga tanawin ng mga bukid at ilog. Hindi, sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay nagsisimulang magpakita ng pagkasira. This makes no sense. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang Compass app. Ang maliit na araw ay umikot ng umikot, baliw at walang direksyon. Ben, sabi ni Mama, hinawakan ang kanyang braso. Huwag, Alma! Kailangan may lohika dito. Sigaw niya ng pabulong. Hinampas ang telepono. Laging may lohika. Habang sila ay nagtatalo, isang tunog ang narinig ko. Isang mahinang hagik-gik, parang sa isang batang babae. Nagmula ito sa isa sa mga pinto sa aming kaliwa. Napatingin ako sa mga litrato. Parang sa bawat paghakbang namin, bahagyang nag-iiba ang anggulo ng kanilang mga ngiti. Tumigil kayo, sabi ko. Natahimik sila. Naririnig niyo ba yon? Katahimikan. Pagkatapos, ang hagigik ulit, mas malapit ngayon. Biglang napahawak si Mama sa kanyang braso. Ang lamig.
Anong malamig? Tanong ni Papa. Mainit at maalinsangan sa loob ng bahay. Hindi, sabi ni Mama. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. May malamig na hangin. Dito. Naglakad siya papunta sa isang pinto na mukhang eksakto tulad ng iba. Hinawakan niya ang doorknob. Dito nang gagaling. Tumingin si Papa sa kanya, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, pero wala na kaming ibang pagpipilian. Tumango siya. Dahan-dahang pinihit ni Mama ang doorknob. Bumukas ang pinto. Ang silid tulugan ni Kapitan Valerio. Isang malaking kama na may 4 na haligi ang nasa gitna. Ang lahat ay maayos. Masyadong maayos. Ang amoy ng alikabok at lumang pabango ay mabigat sa hangin. Sa ibabaw ng isang maliit na tokador, may isang music box na gawa sa kahoy. Lumapit ako dito. Sa ibabaw nito, nakapatong ang isang suklay. Gawa sa garing na may mga disenyong bulaklak na inukit dito. Ito na nga, kukunin ko na sana ito ng bigla. Sa gitna ng matinding kaba, hinawakan ni Papa ang kamay ni Mama. Isang bagay na hindi na nila ginagawa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pero mayroon ding paghanga para sa kanyang asawa. Isang tahimik na sandali ng pagkakaisa sa gitna ng kabaliwan. Kinuha ko ang suklay. Kasabay noon, isang mahinang lagitlit mula sa pintuan sa harapan ang nagpatigil sa aming lahat. Bumalik na siya. Walang nag-isip. Nakita ni Papa ang isang malaking aparador sa sulok ng silid. Mabilis kaming pumasok doon. Isinara ang pinto ng halos walang tunog. Madilim at masikip. Amoy naphthalene balls. Sa maliliit na siwang sa pagitan ng mga pinto ng aparador. Sumilip kami. Pumasok si Kapitan Valerio sa kanyang silid. Hindi siya nag-iisa. O, hindi naman sa may kasama siya. Naglalakad siya na parang may kaakbay siyang isang maliit na bata. "Huwag kang mag-alala," sabi niya sa hangin. Ang kanyang boses ay malambing. "Makakahanap din tayo ng bagong kalaro para sa'yo." Umupo siya sa gilid ng kama. Sa tabi niya, may isang bakanteng espasyo na tila may nakaupo doon. Nandito na si Lolo. Bulong niya sa kawalan. Kumuha siya ng isang piraso ng candy mula sa kanyang bulsa, isang luma at natutunaw na candy. Inilahad niya ito sa hangin. "May pasalubong ako sa iyo." At sa loob ng aparador, kasama ang aking mga magulang, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang mahinang hagik-gik ng bata ang muling umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang panalangin na hindi dinining. Ang simbahan ng himbing ay isang kalansay na lamang. Gumuho ang bubong sa gitna na nag-iwan ng isang malaking butas na nagpapakita sa kulay abong langit. Kinain ng mga baging ang mga pader na bato. At ang sahig ay natabunan ng mga tuyong dahon at nabasag na salamin mula sa mga bintana. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, nabubulok na kahoy. At ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita na tumutubo ng ligaw sa mga gilid, na parabang ang kalikasan mismo ang nag-aalay sa mga patay. Si Mama, na laging may daladalang rosaryo sa kanyang bulsa, ay huminto sa may pintuan. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang wasak na altar at ang isang malaking krusipiho na nakahandusay sa sahig. Ang katawan ni Kristo ay basag. Para sa kanya, ito ay higit pa sa isang abandonadong gusali. Ito ay isang libingan ng pananampalataya.
Habang sina mama at papa ay nagsimulang maghanap sa mga lumang aparador at mga nakatumbang bangko, umupo ako sa isa sa mga natitirang upuan sa harap. Kinuha ko ang aking voice recorder. Mayroon akong kailangang marinig muli. Pinindot ko ang rewind, pabalik sa recording mula kagabi, sa katahimikan ng aming silid. Pinakinggan kong muli ang tunog ng kalesang walang kabayo. Pagkatapos noon, ang babala ni Lola Elara, ang pagtawag ni Kapitan Valerio sa aking pangalan. At sa pagitan ng lahat ng iyon, ang halos hindi marinig na pabulong na na-record ko. Itinaas ko ang volume sa pinakamalakas. Idinikit ko ang speaker sa aking tainga. At doon, sa ilalim ng static, narinig ko ito ng mas malinaw. Isang tinig na bata at puno ng pait. Hindi niya kami dininig. Isang saglit na paghinto, isang tila paghikbi. Isinara niya ang kanyang mga mata. Isinara niya ang kanyang mga mata. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ang mga multo ng lugar na ito, hindi lang sila basta mga ligaw na kaluluwa. Sila ay mga kaluluwang nakaramdam na sila'y pinabayaan. "Lira, dito!" Ang boses ni Papa ang pumutol sa aking pag-iisip. Nakatayo sila sa harap ng altar. Sa ibabaw ng pulpito na nababalutan ng alikabok, may isang malaki at makapal na Biblia na nakabukas. Ang mga pahina nito ay naninilaw at marupok na. "Tingnan niyo," sabi ni Mama. Itinuturo ang isang pahina. May bakas doon. Isang parihabang mas mapusyaw kaysa sa iba, na parabang may isang bagay na nakatago doon sa loob ng maraming taon at kinuha kamakailan lang. Pero sa tabi nito, may isang pahinang nakatupi. Kinuha ito ni Mama. Isang pahina mula sa isang maliit na prayer book, isang novena. Pero punit ito sa gitna. "Ito na siguro," sabi ni Papa. Pero nang hawakan ni Mama ang piraso ng papel, isang bagay ang nagbago. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang bumigat at lumamig. At mula sa pinakamadilim na sulok ng simbahan, kung saan hindi abot ng sinag ng araw, may gumalaw, mga anino, maliliit na anino, hugis bata. Dumaloy sila palabas mula sa mga bitak sa pader, mula sa ilalim ng mga bangko, gumagapang ng walang tunog. Hindi sila solid. Sila ay mga mantsa ng kadiliman na may mga mata na tila maliliit na baga na kumikinang. At mula sa mga anino, isang bulong ang gumapang. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang sa ito'y naging isang koro ng mahihinang boses na sabay-sabay na nagsasalita. "Bakit? Bakit niyo kami iniwan?" Umatras kami. Napasandal si Mama sa altar, hawak ang pahina ng novena na parang isang kalasag. Ang mga anino ay nagsimulang magtipon, bumubuo ng isang gumagalaw na pader ng kadiliman sa aming harapa. Si Papa, ang taong hindi nagsisimba. Ang taong laging naniniwala sa agham at lohika. Ang siyang unang humakbang sa aming harapan. Dumampot siya ng isang piraso ng kahoy mula sa nabasag na krusipiho sa sahig. Itinaas niya ito na parang isang espada. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang takot. Tanging galit. Isang galit na nagmula sa pag-ibig ng isang ama na gustong protektahan ang kanyang pamilya. Isang anino, mas malaki kaysa sa iba, ang biglang sumugod pasulong. Sumigaw si Mama, pero bago pa ito makarating sa amin, dumaan ito sa ilalim ng isang sinag ng liwanag na nagmumula sa butas sa bubong.
At nang tamaan ito ng liwanag ng araw, sumigaw ito. Isang sigaw na hindi tunog, kundi isang pakiramdam, isang matinis na sakit sa aming mga isipan. At ang anino, naglaho. Naging alikabok na itim na tinangay ng hangin. Napatigil ang ibang mga anino. Umatras sila pabalik sa dilim, takot sa liwanag. Nakahinga kami, pero sa katahimikan na naiwan, isang huling bulong ang malinaw na umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Isang salita na tumusok sa puso ni na Mama at Papa. Inay, Itay, ang apo ni Lola Elara. Ang bahay ni Lola Elara ay nasa pinakadulo ng baryo, malayo sa mga matang mapanuri ng bahay ni Kapitan Valerio. Maliit lang ito. Isang kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot na ang amoy ay humahalo sa hangin ng papalubog na araw. Dito, ang katahimikan ay tila mas payapa. Hindi tulad ng katahimikang mabigat at nagbabanta sa sentro ng himbing. Sinalubong niya kami sa pinto. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakuha ninyo, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Habang tinitingnan niya ang suklay at ang piraso ng nobena sa kamay ni Mama. Tubig na lang po mula sa balon ang kulang, sabi ni Papa. Ang boses niya ay nagpapakita ng paggalang, pero ramdam ko ang pag-iingat sa likod nito. Pagkatapos nito, malaya na kami. Tumango si Lola Elara. Ang tubig mula sa balon ay ang huling sangkap. Ito ang tubig ng panata, paliwanag niya. Ito ang maghuhugas sa kasunduan. Pumasok siya sa loob. Halika kayo, magpahinga muna kayo sandali. Mapanganib ang dilim. Nag-aalangan man, sumunod kami sa loob. Ang kanyang bahay ay siksik sa mga tuyong halaman na nakasabit mula sa kisame at mga garapon ng kung ano-anong dahon at ugat. Naghanda siya ng isang salabat at habang nakatalikod siya, abala sa paghahalo, nakita ko ang aking pagkakataon. Iniwan ko ang aking voice recorder sa isang maliit na mesa malapit sa kalan. Ang maliit na pulang ilaw nito ay nakatago sa ilalim ng isang anino. Gagamit lang po ako ng banyo, paalam ko. Itinuro niya ang isang kurtina sa gilid. Sa likod nito ay isang maliit na palikuran. Pero sa halip na pumasok, ang pansin ko ay nakuha ng isang pinto sa tabi nito. Isang pinto na gawa sa maitim na kahoy, nakasara ng mahigpit. May kakaibang pakiramdam na nagmumula dito. Isang kalungkutan. Hinawakan ko ang doorknob. Hindi ito nakalak. Sumilip ako sa loob. Isang maliit na silid-tulugan. Isang silid-tulugan ng isang bata. May isang maliit na kama at sa dingding may mga guhit na nagmamarka ng taas ng isang lumalaking bata. Pero ang mga marka ay biglang huminto. Sa tabi ng huling marka, may nakasulat na numero, 8. Sa ibabaw ng isang maliit na aparador, may isang litrato sa isang lumang frame. Kinuha ko ito, isang mas batang Lola Elara. Ang kanyang muka ay puno ng saya at sa tabi niya ay isang batang lalaki na may malapad na ngiti. Ang kanyang buhok ay magulo, isang ngiti na puno ng buhay. Habang tinititigan ko ang litrato ng bata, hindi takot ang naramdaman ko, kundi awa. Pagkatapos, isang mahinang kaluskos ang narinig ko mula sa pinto sa likod ko. Isang pag-scratch na parang kuko ng isang hayop o isang bata na gustong lumabas. Mabilis kong ibinalik ang litrato sa aparador, pero bahagya itong tumagilid.
Umatras ako. Dahan-dahang isinara ang pinto. Ang puso ko'y kumakabog. Bumalik ako sa sala. Nakatalikod pa rin si Lola Elara, naghahalo ng salabat. Walang ingay, kinuha ko ang aking recorder mula sa mesa at isinilid ito sa aking bulsa. Lola, lalabas lang po ako sandali para magpahangin, sabi ko. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Tumangulang siya nang hindi lumilingon. Sa labas, sa lamig ng papalapit na gabi, isinaksak ko ang aking headphones. Pinindot ko ang play. Una, ang tunog lang ng paghahalo ng mga garapon. Pagkatapos, nang sandaling tumigil siya, narinig ko ang kanyang boses, isang bulong na para lamang sa sarili niya. Malambing, puno ng pananabik at nakakapangilabot. Malapit na, apo, bulong niya. Malapit ka nang magkaroon ng mga bagong kalaro. Ang aking dugo ay parang naging yelo. Ang tulong, ang mapa, ang kwento, lahat ng ito. Isang patibong. Hindi niya kami tinutulungan para makatakas. Tinutulungan niya kami para sa apo niya. Kami ang kapalit. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako muli sa loob, pabalik sa maliit na silid. Kailangan kong makita muli ang mukha sa litrato. Kailangan kong maintindihan. Kinuha kong muli ang frame. At doon, sa ilalim ng larawan, may isang maliit na tansong plaque na may nakaukit na pangalan. Halos hindi na mabasa sa karimlan. Iginilid ko ito sa nag-iisang sinag ng liwanag mula sa bintana. Mateo. Ang mga bata ay dapat natutulog na sa ganitong oras. Muntik ko nang mabitawan ang litrato. Nakatayo si Lola Elara sa pintuan, ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay nasa dilim. Pero ramdam ko ang pagbabago sa kanya. Nawala na ang imahe ng isang kahabag-habag na matanda. Ang ngiti na kanina'y nasa kanyang mga labi ay ganap ng naglaho. Ang balon sa gitna ng baryo walang salita. Walang sigaw. Hinablot ni Papa ang braso ko at sa isang iglap, tumatakbo na kaming tatlo palayo sa kubo ni Lola Elara, palayo sa kanyang pagkakanulo. Takbo. Iyon lang ang alam namin. Ang aming mga paa ay dumudurog sa mga tuyong dahon at sanga sa madilim na daan. Ang aming mga hininga ay putol-putol na usok sa malamig na hangin. Ang aming patutunguhan, ang balon, ang huling pag-asa. Pero habang papalapit kami sa plaza, ang sentro ng baryo, unti-unti kaming bumagal hanggang sa kami tuluyang huminto. Dahil nakita namin sila. Nakatayo lang sila. Nakakalat sa buong plaza, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang mga residente ng Himbing, ang kanilang mga blangkong muka ay nakatuon sa isang direksyon. Sa amin, hindi sila gumagalaw, hindi sila humihinga. Para silang mga tanod sa isang malawak na sementeryo at kami ang mga trespasser. Ang bawat eskinita, ang bawat daan palabas ng plaza ay may nakaharang na isa sa kanila. Isang buhay na pader ng mga patay. Nasa gitna ang balon, bulong ni Papa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang sitwasyon. Kailangan nating kunin ang tubig. Paano? Sagot ni Mama. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na pisi. Paligid sila. Tumingin si Papa sa kanya, pagkatapos ay sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagsuko ng lohika at ang pag-usbong ng isang bagay na mas dalisay at mas desperado. Pagtanggi.
Pagtangging hayaan kaming makuha. Ako ang bahala, sabi niya. Distraksyon. Kapag lumingon sila sa akin, tumakbo ko kayo sa balon, kunin niyo ang tubig at umalis kayo. Magkita tayo sa simbahan. Ben, hindi. Pero hindi na niya pinatapos si Mama. Hinawakan niya ang pisngi ni Mama. At sa isang sandali, ang lahat ng kanilang mga taon ng pag-aaway ay nawala. Alma, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Lira, ang kanyang boses ay basag. Mahal ko kayo. At sa huling salitang iyon, tumakbo siya. Hindi papunta sa amin. Hindi papunta sa balon. Tumakbo siya sa kabilang direksyon, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng baryo, sumisigaw, gumagawa ng ingay. At tulad ng inaasahan, na parang isang kawan ng mga ibon na sabay-sabay lumingon. Lahat ng mga ulo sa plaza ay umikot. Ang kanilang mga blangkong mata ay sumunod sa tumatakbong anyo ni Papa. Ngayon na! Sigaw ni Mama. Hinila niya ako. Tumatakbo kami ngayon sa gitna ng plaza. Sa pagitan ng mga hindi gumagalaw na katawan, patungo sa balon na gawa sa bato sa gitna. Bawat hakbang ay parang isang oras. Inaasahan na anumang sandali, isa sa kanila ay hahawak sa amin. Pero hindi. Nakatutok lang sila kay Papa. Nakarating kami sa balon. Ang hangin sa paligid nito ay mas malamig. Hinawakan ni Mama ang lubid, magaspang at basa, na may amoy ng lumot. Mabilis niyang ibinaba ang balde. Ang tunog ng pagbaba nito ay umalingaw-ngaw. Ang lagitnit ng lumang kahoy at metal. Pero nang marating nito ang ilalim, walang tunog ng tubig. Walang splash. Isang mabigat at malagong dagundong lang na parang tumama ito sa putik. At mula sa kailaliman, umakyat ang mga bulong. Hindi mga salita. Hindi mga boses, kundi mga pakiramdam. Ang lamig ng pagkalunod. Ang bigat ng putik na humihila sa iyong mga paa. Ang kawalan ng pag-asa ng pagiging nakakulong sa dilim. Hilahin mo, sigaw ni Mama. Sabay naming hinila ang lubid. Ang bigat, sobrang bigat, na parang hindi lang tubig ang aming hinihila pataas. Habang umaakyat ang balde, ang mga bulong mula sa balon ay lumalakas. Umiikot sa aming mga ulo. Sa wakas, narating namin ang tuktok. Inangat namin ang balde sa gilid ng balon. Ang aming mga braso ay nanginginig sa pagod. Sumilip kami sa loob. Hindi lang tubig ang laman. Sa ibabaw ng maitim at malapot na tubig, lumulutang ang isang bagay. Isang basahan na manika. Punit-punit, ang mga mata nitong butones ay nakatitig sa kawalan. Ang manika, katulad ng manika sa litrato ni Mateo. Isang anino ang tumakip sa amin. Dahan-dahan kaming lumingon. Mula sa isang direksyon, papalapit ng walang ingay, si Kapitan Valerio. Ang kanyang perpektong ngiti ay bumalik na, at mula sa kabila, humahakbang palabas mula sa dilim, si Lola Elara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Nasa pagitan nila kami. Nasa pagitan ng kapitan at ng lola. Ng sumpa at ng sanhi nito. Wala na kaming tatakbuhan. Ang tanging maririnig sa buong plaza ay ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa balde. Ang oras ng mga kaluluwa. Ang sandali ay parang isang litratong biglang nabasag. Lira.
Ang sigaw ni Papa ay nagmula sa dilim at kasabay nito, isang nakakasilaw na puting liwanag ang tumama sa mukha ni Kapitan Valerio. Ang flashlight ng kanyang telepono. Ang kapitan ay umigtad. Ang kanyang perpektong ngiti ay napalitan ng isang ungol ng sakit. Ang mga anino sa paligid ay umuurong mula sa liwanag na parang mga ipis na tumatakas. "Takbo!" sigaw ni Papa na lumitaw mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang mukha ay duguan at puno ng mga galos. Iyon lang ang kailangan namin. Hinablot ni Mama ang balde ng tubig. Ang maitim na likido ay tumatapon sa bawat hakbang. Tumakbo kami. Tumatakbo kami hindi na para magtago, kundi para mabuhay. Ang simbahan, ang tanging lugar na may liwanag ng araw. Ang tanging lugar na kanilang kinatatakutan. Sa aming likuran, narinig namin ang galit na sigaw ni Lola Elara at ang sabay-sabay na paghakbang ng buong baryo. Isang hukbo ng mga anino ang humahabol sa amin. Itinulak namin ang malaking pinto ng simbahan. Bumagsak ito pasara sa likod namin kasabay ng isang malakas na dagundong. Mabilis na isinandal ni Papa ang isang mahabang piraso ng kahoy mula sa nabasag na bangko para harangan ito. Nasa loob na kami. Ligtas. Sa ngayon, tiningnan ko ang orasan sa aking telepono. 3:17 a.m. Ang oras ng mga kaluluwa. At sa labas, nagsimula ito. Ang unang kalmot sa kahoy. Mahina, nag-iisa, na parang sa isang hayop. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Pagkatapos, isang mahinang pagpukpok. Dahan-dahan, ito ay lumalakas, dumadami, hanggang sa ang buong simbahan ay umuugong sa iisang ritmo. Ang ritmo ng 1,000 kamao na gustong pumasok. Sa sahig, sa ilalim ng buta sa bubong kung saan ang liwanag ng buwan ay dumadaloy na parang isang banal na spotlight. Inilapag namin ang aming mga natagpuan. Ang suklay na garing. Ang punit na pahina ng nobena. At ang balde ng maitim na tubig kung saan nakalubog pa rin ang manika ni Mateo. "Anong gagawin natin dito?" tanong ni Mama. Si Papa, ang inhinyero, ang siyang nakakita nito. Lumuhod siya, hindi para magdasal, kundi para suriin ang sahig na bato. Ang mga ukit na akala ko'y palamuti lamang, may pattern pala. Mga linya na kumukonekta mga bilog. Hindi lang ito dekorasyon, bulong niya. Tinutunton ang isang linya gamit ang kanyang daliri. Ito ay isang diagram, isang circuit. Tingnan niyo, dito ang suklay, dito ang papel, at sa gitna ang tubig. Habang si Papa ay abala sa pag-aayos ng mga bagay ayon sa diagram, lumuhod si Mama sa harap ng balde. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo. Isinawsaw ito sa maitim na tubig. Pumikit siya. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang bumulong ng isang panalangin. Pero hindi ito ang dasal na paulit-ulit niyang sinasabi. Ito ay iba. Ito ay bago. Isang dasal na hindi humihingi ng tulong kundi nagbibigay ng lakas. Isang dasal ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. At habang siya ay nagdarasal, ang maitim na tubig sa balde ay nagsimulang magliwanag. Isang mahinang, kumikinang na liwanag na nagmumula sa ilalim. Ako naman, umupo sa isang tabi, hawak ang aking recorder. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Pinakinggan kong muli ang lahat. Ang boses ng batang nagsasabing pinabayaan sila ng Diyos. Ang mga bulong mula sa balon. Ang pag-uusap ni Kapitan Valerio sa isang multo. Ang pananabik sa boses ni Lola Elara. Isa-isa,
Pinagtagpi-tagpi ko ang mga piraso. Ang sakit na pumatay sa mga bata. Ang mga magulang na nawalan ng pag-asa na ang kanilang sama ng loob ay naging isang sumpa na ikinulong silang lahat dito. Isang panalangin hindi natapos. Isang pangakong napako. Kinuha ko ang aking headphones. Lumapit ako kina mama at papa. Kailangan niyong marinig to, sabi ko. Ibinigay ko ang isang earbud kay mama at ang isa naman ay kay papa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa gitna ng ingay ng mga kamaong kumakatok sa ilalim ng liwanag ng buwan, sabay naming pinakinggan ang mga boses ng nakaraan. Sabay naming narinig ang trahedya ng Barangay Himbing. Kasabay noon, isang malakas na pagkalabog ang yumanig sa buong simbahan. Isang malaking bitak ang lumitaw sa gitna ng makapal na pintuan. Ang kahoy ay nagsisimulang sumuko at sa gitna ng ingay, isang boses ang bumasag sa lahat, malinaw at malamig. Ang boses ni Lola Elara, nagmumula sa kabilang panig ng pinto. Ibigay niyo sa amin ang bata, sabi niya, at malaya na kayo. Ang pagtutuos. Sumabog ang pinto sa isang malakas na dagundong ng nababasag na kahoy at kalawang na bakal. Ang unang pumasok ay si Kapitan Valerio. Hindi na siya ang maginoong punong bayan. Ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang uling sa isang mukhang pinaghalong galit at kalungkutan. Sa likod niya si Lola Elara akang kinahadilabalit. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. At sa kanilang likuran, dumaloy papasok ang buong baryo, isang itim na ilog ng mga anino at mga katawang walang kaluluwa. Ang tubig, idilig niyo sa mga ukit. Sigaw ni Papa. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Ginawa ito ni Mama. Isinausaw niya ang kanyang mga kamay sa balde ng nagliliwanag na tubig. Ang banal na tubig ay sumisirit at umuusok nang tumama ito sa sahig na bato na parang asido sa isang sugat. Mabilis niyang tinunton ang mga linya sa sahig at sa bawat patak, isang linya ng maputlang asul na liwanag ang gumuhit hanggang sa kamay na palibutan ng isang kumpletong bilog ng apoy na hindi nakakasunog. Ang mga kaluluwa ay napaatras. Sumisitsit sila at umuungol. Ang kanilang mga daliri kumakalmot sa hangin pero hindi sila makalapit. Ang liwanag na pinaghalo mula sa pananampalataya ni Mama at sa luhika ng diagram ni Papa ay naging aming baluti. Pero alam naming hindi ito magtatagal. Sa gitna ng lahat, tumingin ako sa mga mukha sa labas ng bilog. Hindi sila mga halimaw. Sa likod ng galit, nakita ko ang kanilang mga tunay na anyo, mga guro, mga magsasaka, mga ina, mga pusong nawalan, at ginawa ko ang isang bagay na hindi inaasahan. "Lira, wag!" sigaw ni Mama. "Anak, bumalik ka rito!" sigaw ni Papa. Humakbang ako, palabas ng bilog. Ang liwanag ay nasa aking likuran. Ang kadiliman ay nasa aking harapan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Tumigil ang pag-atake sa bilog. Ang buong simbahan ay napuno ng isang mabigat na katahimikan, isang paghihintay. Naglakad ako palapit kay Kapitan Valerio. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at maitim na parang mga patalim. Pero hindi ako huminto. Tumigil ako sa mismong harapan niya. Sapat na ang lapit para maramdaman ang lamig na nagmumula sa kanya. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. At tinawag ko siya hindi sa kanyang titulo, kundi sa kanyang pangalan.
Ginoong Valerio, sabi ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Narinig ko po ang kwento nyo, ang sakit. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang kisap-matang pagkalito. Hindi nyo po kasalanan. Ang tatlong salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang kidlat. Hindi nyo po kasalanan na nagkasakit ang mga bata. Ginawa nyo po ang lahat. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang punit na pahina ng nobena. Itinaas ko ito at nagsimula akong magbasa. Hindi ito isang orasyon para magpalayas, kundi isang awit para sa mga napagod. Isang panalangin para sa kapayapaan na matagal na nilang hindi nahanap. O Panginoon, na ang awa ay walang hanggan. Habang ako ay nagbabasa, ang galit sa mukha ni Kapitan Valerio ay unti-unting natunaw. Napalitan ito ng sakit, ng pagsisisi, ng isang pighating itinago sa loob ng ilang dekada. Tumingin ako kay Lola Elara. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng matigas na galit, ay basang-basa na ngayon sa luha. Ang kanyang paghihiganti ay nabasag sa harap ng isang simpleng pag-intindi. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga kamay ay nagsalikop at nagsimula siyang magdasal kasama ko. Ang mga kaluluwa sa likod nila ay tumigil sa pag-ungol. Ang kanilang mga nagbabagang mata ay unti-unting lumamlam. Tinapos ko ang panalangin. Ang huling salita ay nanatili sa hangin. Ang maskara ng galit ni Kapitan Valerio ay tuluyan ng gumuho, at sa ilalim nito ay ang mukha ng isang ama na puno ng pighati. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa akin. Hindi para manakit, kundi para humingi ng tulong. At sa sandaling iyon, ang unang sinag ng araw ay tumagos sa basag na bintana ng simbahan. At tumama ito sa kanyang nakaabot na kamay. Pagsikat ng araw, ang liwanag ng araw ay dumaloy sa loob ng simbahan na parang isang ilog ng ginto. Nang tamaan nito ang kamay ni Kapitan Valerio, hindi siya nasunog. Hindi siya sumigaw. Sa halip, ang kanyang anyo, na kanina'y solid at nagbabanta, ay nagsimulang maging manipis at kumikinang. Ang dilim na bumabalot sa kanya ay hinugasan ng liwanag. Tumingin siya sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit o kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Isang patak ng itim na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi bago ang kanyang buong katawan ay naging mga alitap-tap na dahan-dahang umakyat patungo sa butas sa bubong. At hindi lang siya. Ang lahat ng mga kaluluwa sa loob ng simbahan ay sabay-sabay na huminga. Isang malalim, sabay-sabay na paghinga ng ginhawa. Ang kanilang mga anyong anino ay naglaho at sa isang iglap, nakita namin sila sa kanilang tunay na anyo, mga bata na nakangiti, tumatawa ng walang tunog. Isang batang lalaki ang kumaway sa akin bago siya. Kasama ang iba pa, ay naging mga sinag ng liwanag na sumunod sa kanilang kapitan, pataas palayo. Ang simbahan, na kanina'y puno ng ingay at takot, ay napuno ng isang mapayapang katahimikan. Tumingin kami kay Lola Elara. Nakaluhod pa rin siya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang lahat ng lakas na nagpapanatili sa kanya sa loob ng maraming taon, ang galit, ang paghihiganti, ang pag-asa, ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang ordinaryong matandang babae, pagod na pagod. "Salamat," bulong niya sa amin. Ang kanyang boses ay paos. "Lola,
sabi ni Mama, lumapit sa kanya. Ngumiti si Lola Elara, isang tunay na ngiti sa wakas. Makakasama ko na si Mateo. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at dahan-dahang humilig sa gilid. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay. Yang kanyang hininga ay naging isang mahinang buntong hininga. At pagkatapos ay wala na. Natahimik kaming tatlo, nakatayo sa gitna ng isang simbahan na ngayon ay binabahan na ng liwanag ng araw. Sa sahig, ang suklay, ang papel at ang manika ay unti-unting naging alikabok at nawala. Wala nang nagsalita. Lumapit si Papa sa amin ni Mama. At doon, sa gitna ng mga guho ng isang simbahan at ng mga alaala ng isang baryo, niyakap niya kaming dalawa. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabing patawad, salamat at mahal kita na. Nang sabay-sabay, nang maghiwalay kami, isang bagay na kakaiba ang nagsimulang mangyari. Ang mga pader ng simbahan ay nagsimulang maging transparent. Ang altar, ang mga bangko, ang sahig sa ilalim ng aming mga paa. Lahat ay unti-unting nagiging hamog. Ang buong barangay Himbing ay naglalaho. Kumapit kayo, sigaw ni Papa. Nagyakapan kaming muli, mahigpit, habang ang sahig sa ilalim namin ay nawala. Ang mga puno sa labas ay naging mga multo. Ang buong mundo sa paligid namin ay naging isang umiikot na puting liwanag. Ang pakiramdam ay hindi pagkahulog, kundi pag-angat. Isang nakakahilong pagtaas at pagkatapos, kadiliman. Isang mahinang ugong. Tunog ng gulong sa aspalto. Ang init ng araw sa aking pisngi. At ang tunog ng isang truck na bumubusina sa malayo. Sa gilid ng highway nagising ako sa tunog ng isang aircon na humuhuni at sa init ng araw na tumatama sa aking braso. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Nasa loob ako ng kotse, sa passenger seat sa likod. Nakasandal ang ulo ko sa bintana. Sa labas, ang mga sasakyan ay humaharurot sa isang malawak na highway. Ang sikat ng araw ay maliwanag at nakakasilaw. Tumingin ako sa harap. Si Papa ay nasa driver's seat, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa manibela. Nakatitig lang sa daan sa unahan. Si Mama ay nasa tabi niya. Tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang aming sasakyan ay nakaparada sa gilid ng kalsada. Ligtas, normal, bulong ko sa pulo ko, ang aking lalamunan ay tuyo. Sabay silang lumingon. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang parehong pagkalito na nararamdaman ko. Okay ka lang, anak? Tanong ni Mama. Ang kanyang boses ay malambot. Tumango ako. Umupo ako ng tuwid. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang aking damit. Walang dumi, walang putik, ang mga galos ni Papa mula sa pagtakbo sa gubat. Wala na. Anong nangyari? Tanong ko. Umiling si Papa. Hindi ko alam. Pagkagising ko, nandito na tayo. Inabot niya ang susi sa ignition. Pinihit niya ito. Sa isang pag-ikot lang, umandar ang makina. Ang tunog nito ay malakas at pamilyar. Ang radyo ay biglang nabuhay, nagpapatugtog ng isang masayang pop song na palaging pinapatay ni Papa. Ngayon, hinayaan lang niya itong tumugtog. Sinuri namin ang aming mga gamit. Ang bag ko, ang bag ni Mama, ang wallet ni Papa. Lahat ay naroon, pero ang suklay na garing, wala.
Ang punit na pahina ng nobena, wala. Ang balde, ang tubig, ang manika ni Mateo. Lahat ay naglaho na parang isang panaginip. Tumingin kami sa isa't isa. Walang nagsasalita. Posible ba? Isang masamang panaginip na sabay-sabay naming napanaginipan. Isang shared hallucination na dulot ng pagod at stress. Pero ang paraan ng pagtingin ni Papa kay Mama, nawala na ang inis, nawala na ang distansya. Ang paraan ng paghawak ni Mama sa kanyang kamay sa ibabaw ng gear shift. May bagong init doon at ang pakiramdam sa loob ng sasakyan. Hindi na ito isang kulungan ng 2 taong hindi nag-iimikan. Ito ay isang tahanan. Iyon ay totoo. Ang pagbabago ay totoo. Mula sa driver's seat, iniabot ni Papa ang kanyang kamay sa likod. Hindi tumitingin. Hinanap nito ang aking kamay. Hinawakan ko ito. Ang kanyang palad ay mainit at totoo. "Happy birthday, anak," sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng isang damdamin na matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Ngumiti ako. Salamat pa. May isang bagay pa. Ang tanging natitirang ebidensya. Ang aking voice recorder. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa. Ang maliit na itim na kahon na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ang mga bulong, ang mga sigaw, ang panalangin. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang play. Ang lumabas mula sa speaker ay hindi ang boses ng isang multo o ang tunog ng isang kalesa o ang pagtawag ni Kapitan Valerio sa aking pangalan. Ang lumabas ay isang mahabang, tuloy-tuloy na tunog ng wala, isang ugong, static. Sinubukan ko ang susunod na file. Static. Ang susunod. Static. Lahat. Lahat ng recording mula kagabi hanggang kaninang umaga. Nabura. Pinalitan ng isang blankong, walang katapusang ugong. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa aking mga magulang. Nakita nila ang sagot sa aking muka. Walang ebidensya. Walang makakapaniwala sa amin. Ang kwento ng barangay Himbing ay mananatiling sa amin na lamang. Isang lihim na ibabaw namin sa aming mga puso. Isang multo na nagbago sa amin magpakailanman. Isang linggo makalipas, isang linggo na ang nakalipas. Amoy bawang at sibuyas sa aming kusina. Amoy ng isang ordinaryong Sabado ng hapon. Si Papa, na dati laging nasa harap ng laptop kahit weekend, ay naghihiwa ng gulay. Ang kanyang mga galaw ay medyo hindi sanay pero puno ng intensyon. Si Mama, nagluluto ng sinigang at habang tinitikman niya ang sabaw, ngumiti siya. Isang tunay, magaan na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Nakatayo ako sa may pintuan, pinapanood sila. Hindi na sila kailangang pilitin. Hindi na kailangan ng isang malaking biyahe para lang magkasama sila. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na mabigat. Ito'y komportable. Umupo ako sa sofa at kinuha ang aking cellphone. Tinitingnan ko ang mga litrato mula sa biyahe namin. Karamihan ay mga malabong kuha ng mga puno mula sa loob ng sasakyan. Mga larawang kinunan ko dahil sa pagkainip. Walang arko, walang baryo, walang kahit anong bakas ng himbing. Nag-scroll ako hanggang sa dulo. At doon, nakita ko ang isang litrato na hindi ko maalalang kinuha ko. Ang huling kuha, isang itim na litrato, blanko. Marahil ay isang aksidenteng pagpindot lang sa dilim. Ide-delete ko na sana.
Pero may pumigil sa akin, tinitigan kong mabuti ang itim na screen. Pinalaki ko ito. Nag-zoom in ako sa gitna ng digital na kadiliman. At sa gitna ng mga pixel na parang isang multo sa loob ng makina. Parang mayroon isang napakalabong imahe, isang refleksyon sa isang bagay na madilim at makintab. Ang refleksyon ng isang batang lalaki. Ang kanyang kamay ay nakataas na parang kumakawat. Si Mateo. At kasabay ng pagkilala ko sa kanyang anyo mula sa maliit na speaker ng aking telepono sa pinakamahinang volume na halos hangin na lang. Isang bulong, isang salita. Salamat. Pinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan, ang aking daliri ay nag-navigate sa screen. Delete. Are you sure you want to permanently delete this item? Pinindot ko ang yes. Nawala na ang litrato. Tumayo ako at nilagay ang aking telepono sa bulsa. Naglakad ako papunta sa kus.